Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong July 2, 1991, isang normal na araw lamang ito para sa engineering student mula De La Salle University na si Eldon Magwan. Sakay ng kanyang kotse ay pinasok niya ang one-way street sa Little Baguio, San Juan, Metro Manila dahil gusto niyang bumili ng pizza. Pero kahit sinunod niya ang batas trapiko at tamang paggamit ng daan, isang sasakyan ang sumulpot at nag-counterflow sa kanya. Sa kitid ng kalsada, ang kanilang mga sasakyan ay halos magbanggaan na. Ang nagmamaneho ng sasakyan na nag-counterflow at hindi sumunod sa batas trapiko ay pagmamay-ari ng 43 taong gulang na mayamang construction magnate na si Rolito Go. Ang galit na negosyante ay lumabas sa kanyang sasakyan at hawak ang kanyang baril ay pinaputokan niya sa ulo ang estudyante. Agad bumagsak ang ulo ng binata at ang salarin ay agad tumakas. Ang mga pulis ay agad dumating sa crime scene at lumapit sa kanilang isang security guard. Ang gwardiya ay nagtatrabaho sa malapit na restaurant at sinabi nito na nagawa niyang maisulat ang plate number ng sasakyan. Sa lugar ay nakita ng mga investigador ang basyon ng bala ng baril na hinihinala nilang mula sa isang 9mm caliber pistol. Sa tulong ng LTO ay nalaman ng mga otoridad na ang sasakyan ay nakarehistro sa babaeng nagngangalang Elsa Go. Kinabukasan, ang mga investigador ay bumalik sa lugar ng pinangirihan at ilang witness ang nagsabi na ang lalaking namaril ay nakita nilang kumain sa isang kainan na tinatawag na bake shop bago nangyari ang pamumaril. Sa kanilang obserba ay kaaway nito ang kanyang nobya. Ang mga investigador ay kinuha mula sa cashier ang impormasyon ng credit card na ginamit ng suspect sa pagbabayad ng kanyang mga kinain. Ipinakita din nila ang litrato ni Go at ito ay positibong kinilala ng cashier. Nang sigurado na sila na may sapat na silang ebidensyang hawak, agad silang naglunsad ng manhunt para sa agarang pagdakip dito. Noong July 8, 1991, 6 na araw pagkatapos ng pangmaril, kasama ang dalawa niyang abogado ay kusang pumunta si Rolito Go sa San Juan Police Station. Agad siyang dinampot at ikinulong ng mga otoridad at ang witness na nagkataon na nasa presinto noong panahon na yun ay positibong kinilala na si Go nga ang hinahanap ng mga otoridad na pumatay sa estudyanteng si Eldon. Kinabukasan, sinampahan siya ng kasong frustrated homicide sa Office of the Provincial Prosecutor of Rizal. Habang siya ay nasa prosecutor's office, noong July 9, 1991, ginawa ng mga doktor ang lahat para masagip ang buhay ni Eldon. Pero sa kasamaang palad ay pumanaw ang binata sa tindi ng tama nito sa ulo. Dahil sa nangyari, noong July 11, 1991, mula sa frustrated homicide, ay binago at itinaas ito sa kasong murder. Hiniling din nila sa judge na huwag payagan ang negosyante na makapagpiyansa. Sa dokumento na kanilang isinumite sa Regional Trial Court, ay di umano'y tumanggi si Go na magsagawa ang mga otoridad ng preliminary investigation dahil pumirma ito ng waiver of the provisions of Article 125 of the Revised Penal Code. Pero ang kampo ng negosyante ay hindi nagsayang ng oras at nang hapon ng araw na ding yun ay nakakita sila ng butas sa ginawa ng prosecutor. Dala ang napakaraming mga dokumento, ang abogado ni Go ay nag-file ng omnibus motion para ilabas si Go sa kulungan sa madaling panahon. Para sa kanila, may dalawang pagkakamali ang mga otoridad. Ang una nilang dahilan ay iligal ang pag-aresto kay Go dahil ang sitwasyon ay hindi pasok sa warrantless arrest. Kung ikaw ay matagal nang nakikinig sa akin, meron lamang 3 sitwasyon kung kailan pwedeng arestuhin ang isang akusado nang walang warrant of arrest sa Pilipinas. Una ay kapag ang akusado ay gagawa ng krimen, gumagawa ng krimen,
at nahuling gumawa ng krimen. Para sa mga abogado ni Go, walang karapatan, iligal at nilabag ng mga otoridad ang batas ng Pilipinas dahil wala ang mga ito sa pinangyarihan ng krimen at hindi nila nakita na ginawa nito ang krimen. Ang pangalawa nilang rason ay dahil walang nangyaring preliminary investigation. Para sa kampo ng negosyante, ang pagpunta ng kanilang kliyente sa police station ay upang makipagtulungan sa mga investigador. Pinagdiinan nila na kahit isang beses ay hindi binanggit ni Go na gusto niya sumuko. Binatikos din nila ang kakayahan ng prosecutor na humahawak ng kaso dahil tila ito ay di umanong walang alam sa batas dahil agad niyang ipinagpalagay na hindi na kailangan pa ng preliminary investigation dahil si Go ay kusang pumunta ng presinto. Ang provincial prosecutor na si Mauro Castro na tumingin sa omnibus motion ay pumanig sa kampo ni Go at inutusan niya ang police chief ng San Juan Police Station na i-release ang negosyante. Pansamantalang nakalabas si Go sa kulungan at pinayagan itong makapagpiyansa ng 100,000 pesos habang gumugulong ang investigasyon at itinakda din ang kanyang arraignment sa August 15. Noong July 17, 1991, 5 araw pagkatapos pumayag ng korte na panandali ang makalaya si Go, ang judge na humahawak ng kaso ay ipinag-utos na sumuko si Go sa loob ng 48 oras dahil kinansel niya ang desisyon ng provincial prosecutor. Para sa hukom ay naaayon ang ginawang pagdakip ng mga otoridad sa negosyante. Si Go ay kusang sumuko noong July 23, 1991 pero agad nag-file ng appeal ang kanyang kampo sa Court of Appeals dahil para sa kanila ay hindi naaayon ang ginawa ng mga otoridad maging ang ginawa ng judge sa batas ng Pilipinas. Inilipat si Go sa Rizal Provisional Jail noong August 23, 1991 habang naghihintay ng kanyang trial na magaganap sa September 19, 1991. Habang gumugulong ang paglilitis, bumaba naman ang desisyon mula Court of Appeals noong February 1992. At base sa napakahabang dokumento mula sa mga hukom, ang desisyon ng judge sa Regional Trial Court ay tama at may karapatan ang mga pulis sa San Juan Police Station na arestuhin ito. Pagkalipas ng 2 taon, nagsimula na ang paglilitis kay Go. Habang ang mga tao sa Pilipinas ay nagre-recover pa sa kanilang mga ginawa noong November 1, ang mga kapamilya ni Eldon ay nagulat naman nang nabalitaan nila na ang negosyante ay nakatakas sa kulungan. Agad nilang inakusahan ng opisyal at mga gwardya na nabayaran ang mga ito ng mayamang negosyante. Agad nagsagawa ng manhunt ang mga otoridad pero inabot pa ng 2 taon bago siya mahanap. Base sa tip, si Go ay nakita at naaresto ng mga kapulisan sa isang malaking babuyan na makikita sa Pampanga. Nang siya ay maibalik sa kulungan, ipinagpatuloy ang paglilitis sa kanya at kalaunan ay pinatawan nito ng habang buhay na pagkakakulong na hindi bababa ng 40 taon. Inutusan din siyang magbayad ng 3.67 million pesos sa pamilya ni Eldon para sa danyos. Kahit siya ay napatunayang guilty sa Regional Trial Court, ang kanyang kampo ay hindi tumigil at mula sa denied nilang appeal sa Court of Appeals, ay itinaas nila ang appeal sa Supreme Court at ang desisyon ay lumabas noong January 10, 2000. Pero sa kanilang dismaya ay pinagtibay lamang ng Supreme Court ang desisyon ni Pasig Judge Pelayo at ng mga hukom sa Court of Appeals na naaayon sa batas ng Pilipinas ang pag-aresto sa negosyante at walang nilabag na batas sa mga kapulisan sa San Juan Police Station. Ang abogado ni Go ay hindi naman nagustuhan ang desisyon ng Supreme Court at sa harap ng kamera ay pinakita niya kung gaano siya dismayado sa desisyon. Sinabi nito na ang mga nakaupo sa Supreme Court ay mga bloodthirsty o uhaw sa dugo. Sa isang punto ay sinabi ni Attorney Raimundo Armovet na nararapat lamang na mapawalang sala kanyang kliyente sa kaso o kaya naman ay may baba ang kaso sa homicide dahil sa hina ng ipinakita mga ebidensya ng prosekusyon. Sa harap ng mga reporters ay sinabi niya na malaki ang impluwensya ng media kung bakit nahatulan ng guilty ang kanyang kliyente. Dahil pinapalabas di umano ng mga ito na si Go ang sagisag ng kasamaan. Para sa kanya ay dahil sa mga reports ng mga media at mga news outlet, ito ang dahilan kung bakit hindi naging patas ang hukom. Sa kanyang opinyon, ang kanyang kliyente ay inilarawan niyang victim of trial by publicity. Ibig sabihin,
Ang publiko maging ang hukom ay mabilis na hinusgahan si Go gamit lamang ang mga opinyon mula sa mga reporters bago pa man makita ng mga ito ang ebidensya. Mula provincial jail ay inilipat si Go sa maximum security compound sa Bilibid. Pagkalipas ng 8 taon noong October 2008, ang pamilya ni Eldon Magwan ay nagulat dahil ang mismong Justice Secretary na si Raul Gonzales na nooy Presidential Legal Counsel din ng dating Presidenteng Gloria Macapagal-Arroyo ay sinabi na pwede nang mabigyan ang negosyante ng parol dahil halos napagbayaran na nito ang kalahati ng kanyang kaparusahan sa kulungan. Nanawagan din ang pinuno ng Baptist Church na si Bishop Ruben Abante sa nooy presidente na bigyan ng pardon ang matandang preso para makapagsimula ulit ng kanyang buhay kasama ang kanyang asawa at 8 mga anak. Idiniin ng bishop na si Go ay kailangan ng kanyang pamilya lalong-lalo na ang panganay nitong anak na isang special child. Sa kanyang sulat kay Arroyo ay sinabi nito na alam niya na mali ang ginawa ni Go sa pagpatay sa De La Salle University engineering student na si Eldon Magwan. Pero nilinaw niya na ito ay nagbago na at tinatawag ng isang model prisoner sa kulungan. Ang parol ay tinutulan ng pamilyang Magwan at sila ay nakiusap sa nooy nakaupong presidente na si Arroyo na huwag palayain si Go. Ang kanilang pakiusap ay pinakinggan ng opisina ng presidente. Pero pagkalipas ng 5 buwan, alinsunod sa utos ng direktor ng Bucor na si Oscar Calderon na bago ang status ni Go sa kulungan at ito ay binigyan ng colonist status at live-out status. Para sa mga hindi pamilyar, kapag ang isang maximum inmate ay nabigyan ng ganitong status, siya ay preso pa rin pero may kalayaan siya maglakad sa paligid ng compound ng bilangguan nang walang mga security escorts. Kailangan niya ding mag-report tuwing alas 5 ng hapon sa Camp Bukang Liwayway na isang minimum security complex. Bukod doon ay kailangan ni Go na magsuot ng kulay brown na t-shirt para makilala siya sa ibang mga bilanggo. Kalakip ng bago niyang status ay mula sa minimum na 40 years, ang parusa ni Go ay automatic na ibinaba sa 30 years. Ang ganitong setup ay tila okay sa pamilyang Magwan, pero wala pang 1 taon pagkatapos na ito ay maipatupad, ang mga anomalyang nangyayari sa loob ng Bilibid ay hindi nakatakas sa mapagmatsyag at mga mapanuring mata ng mga investigative reporters. Noong May 2011 ay pumutok ang balita na ang mga mayayaman, milyonaryo at mga maimpluwensyang preso sa loob ng Bilibid ay merong mga special privilege. Ang Department of Justice ay nagbukas ng inquiry sa mga akusasyon at ang una nilang natuklasan ay ang tungkol sa dating Batangas Governor na si Jose Antonio Leviste. Ito ay naiulat na nakakalabas pala ng preso at pumupunta pa sa kanyang dentista. Hindi lamang ito nakakapagpaayos ng kanyang ngipin, pero base sa resulta ng investigasyon, si Leviste ay hindi pinipigilan ng mga gwardya at malaya itong nakakalabas kahit kailangan niya ng authorization mula sa mga opisyal ng Bilibid. Sa article na inilabas ng Inquirer.net, isang senior officer ng Bucor ang hindi nagpakilala pero nagpaunlak ng interview. Sinabi niya na si Go ay nakakalabas din ng Bilibid at ito ay madalas na bisitahin ang lending company na kanyang pagmamay-ari sa Soldier Hills Village. Itinagdag niya na ito ay nawawala ng ilang mga oras at babalik din tuwing tanghali. Sa kanyang salaysay ay sinabi niya na madalas lumabas si Go sa Bilibid simula nang naupo sa pwesto si Bucor Director Oscar Calderon. Pagkatapos pumutok ang balitang ito, ay agad nag-file ng leave si Calderon at kalaunan ay nag-resign din ito. Sa kasagsaga ng mga kontrobersya na ito noong 2012 ay naiulat ng isang reporter na ang 64 na taong gulang na si Go ay na-diagnose na may colorectal cancer. Kaya pinayagan siya ng nooy Justice Secretary Laila de Lima na panandali ang makalabas para makatanggap ito ng chemotherapy sa Chinese General Hospital. Hindi doon natapos ang kontrobersya ni Go dahil noong August 14, 2012, nagulat ang publiko sa balita na ang matandang preso ay nakatakas sa Bilibid. Ayon sa isang opisyal sa kulungan ay nalaman lamang nila na ito ay nawawala noong binibilang na nila ang mga preso.
Ang negosyante ay di umanong huling namataan sa Ina ng Awa Church kung saan ito ay nagtatrabaho kasama ang pamangkin niyang nurse na si Clemence Yu. Kinabukasan nang si Clemence ay hindi umuwi sa kanilang bahay, ang pamilya nito ay agad dumulog sa Department of Justice para humingi ng tulong. Sa tulong ng nooy Department of Justice Secretary Laila de Lima ay nakontak ng mga otoridad si Yu. Ito ay di umanong hawak ng mga kidnappers at humihingi ang grupo ng ransom na 1,000,000 piso. Ang pamilyang Magwan ay tinawanan lamang ang balita at ang ama ni Eldon ay nanawagan sa gobyerno na kapag ang matandang preso ay nahuli, wag na wag itong papayagan na mabigyan ng parol dahil yun na ang pangalawang beses na ito ay tumakas. Agad sinampahan ng kasong administratibo ang mga warden, mga gwardya at tinanggal din sa pwesto si New Bilibid Prison Superintendent Richard Schwarzkopf. Dismaya ako, na-disappointed na ito na naman, nangyari na naman. Sa pangyari na ganito, di parang balik na naman kami sa kukulang ng hustisya. Ang PNP Criminal Investigation Unit and Detection Group at NBI ay sumali na rin sa investigasyon. Ang publiko ay hindi naman mapigilan na questionin ang nangyari at ang ibang mga tao ay agad din akusahan na merong sabwatan at bayaran na nangyari. Ang Bureau of Immigration sa pamumuno ni Commissioner Ricardo David ay agad inilagay sa lookout bulletin board ang mukha ni Go upang mapigilan na ito ay makalabas ng bansa. Pero tila ang kanilang mga aksyon ay hindi naman kailangan dahil isang araw pagkatapos ng di umanong pag-kidnap sa dating negosyante, ang mga ito ay natagpuan din. Ayon sa interview ng isang news outlet kay Director General Nicanor Bartolome, ayon kay Go ay pinakawalan sila ng kanyang mga kidnappers na hindi nagbabayad ng anumang ransom sa Tanawan, Batangas. Nagawa nilang maglakad sa highway at doon ay nagawa nilang makasakay ng bus patungong Alabang. Ang kanyang pamangkin na si Clemence Yu ay di umanong hiniram ang cellphone ng konduktor. Sa harap na ng isang mall sa Alabang sila nakita at ang mga otoridad ay dinalaga ng mga ito sa Camp Crame. Ang pamangkin ni Go na si Clemence Yu ay nagpaunlak ng interview at ipinakita niya kung paano nagsimula ang pagdukot. Ayon sa kanya ay habang binabantay niya ang kanyang tiyuhin sa kubol nito sa minimum security complex sa Bilibid, ay di umanong may mga kalalakihan na dumating at nagpakilala ang mga ito na taga-NBI. Sila ay kusang sumama pero kinutuban na siya ng masama nang ang mga kalalakihan ay ginamit pa ang sarili niya mismong sasakyan para makalabas sa complex. Sa loob ay di umano'y nanlaban pa siya at tinangka niyang agawin ang baril ng isa sa 4 na kalalakihan. Nang sila ay dumating sa Santo Tomas Plaza ay tinangka niyang humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagsigaw. Ayon kay Clemence, nakuha niya ang atensyon ng isang tao pero agad itong sinabihan ng isa sa mga kidnappers na sila ay mula sa NBI at ang ginagawa nila ay isang lehitimong operasyon. Mula Santo Tomas ay nagawa nilang makalabas at pumunta at dumiretso ang grupo sa isang lugar na napapaligiran ng taniman ng kamatis sa Barangay San Vicente, Santo Tomas. Ang mga otoridad at mga media ay dinala ni Clemence sa safe house. Ang bahay ay gawa sa sawali at kahoy. Nang ma-interview ang mag-asawang may-ari ng bahay ay itinanggi nila na wala silang alam sa nangyari dahil silang dalawa ay nasa kabilang barangay nang ginamit ng mga di umanong kidnappers ang kanilang bahay. Ito naalala ko yung mga bag na to. Dito siya nakalagay sa isang tabi. Yung Santo Niño dyan, dito siya benda. Tapos itong kutsyon na to, nandito rin to. Tapos wala yung mga unan na yan. Pinastay nila kami dito all throughout. Tinali nila ako dito eh. Tapos dyan lang sa tabi mga ilang oras. Tapos tinanggal na nila. Medyo mahirap kasi ang kalagayan. So ito. So dito raw po pala tinago si Rolito. Ano po reaction? Wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan. Dahil nung ma-aksidente ako ng June 20, ngayon lang ho talaga ako nakabalik dito. Pero nabalitaan nyo? Hindi rin. Yung mister nyo na nakabalita? Siguro. Hindi ko na Sa pagtatapos ng interview ay sinabi ni Clemence na hindi sila kayang iligpit ng grupo kaya pinakawalan na lamang sila ng mga ito. Naglakad silang dalawa patungong highway kung saan nakasakay sila ng bus.
Ang konduktor ay humarap sa mga investigador at sinang-ayunan nito ang pahayag ni Clemens na naisakay nga nila ang magtiyuhin at ang mga ito ay balisa. Pagod ang sinabi. Cellphone kagad ang hiniram sa akin. Hindi ko pa po sila natitigitan. Hindi pa po nila sinabi yung destinasyon nila bago cellphone agad pag-akit. Toy, may cellphone ka, pwede makahiram. Yung po ang pagkasabi sa akin. Ano yung tsura nilang dalawa? Takot na takot po silang dalawa, sir. Tapos, yung katawan nila, may duguan ba sila? Wala naman pong mga sugat sila. Sa interview ng leader ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Superintendent Rolando Miranda, ay pinaniniwalaan nila na nadukot nga ang dalawa. At lalo pa silang naniwala na ang isang lalaki na nagpakilalang si Reynaldo Angeles ang dumating sa tanggapan ng NCRPO noong November 12, 2012. Sinabi ni Angeles na wala siyang kinalaman sa pagdukot sa high-profile na inmate. Pero ang salari na nagangalang JR kasama ang grupo nito ay di umanong nakitulog sa kanyang kubo. At kasama nila ang isang matandang lalaki na may takip sa mukha. Narinig niya sa usapan ng mga kalalakihan na papatayin di umano ng mga ito matanda, kaya tinulungan niya itong makatakas. Kinabukasan, sumuko ang dalawa sa mga sospek na pinangalanang sina Armando Mondero at PO2 Jerry Duenas. Pagkalipas ng 7 buwan, nadakip ng mga otoridad ang 5 pang mga sospek at noong June 21, 2013, ang DOJ o Department of Justice ay sinampahan ng kasong kidnapping ang 7 kalalakihan na sina Emilio Ortiz, Lawrence Yurong, Emerson Guanzon, Fernando Francisco, Armando Mondero, Jerry Duenas at Reynaldo Tatad alias Reggie. Si Emilio Ortiz ay itinuturing na mastermind sa pagdukot at paghingi ng ransom. Nadawit din sa kaso na kabatang kapatid ni Eldon dahil ito ay pininiwalaan na may kaugnayan sa leader ng grupo na si Ortiz. Ang mga bintang na ito naman ay tinawanan lamang ng abogado ng pamilyang Magwan na si Attorney Flaminiano. Sa interview ay sinabi niya na walang katuturan at walang logic ang mga paratang dahil para sa kanya, kung sila na nga ang nagpakulong kay Go, ano ang motibo ng pamilyang Magwan at sila ang dudukot at magpapalaya dito? Noong December 2013, ang pamilyang Magwan ay lumapit sa nooy presidente na si Aquino para magbukas ulit ng investigasyon dahil ang pamilya nila ay nakatanggap muli ng tip na ito ay nakakaranas ng special treatment. At hindi sila naniniwala na ito ay talagang may iniindang sakit. Idinagdag nila na base sa kanilang informant, kapag ito ay nagpapagamot sa Maynila ay nagagawa pa nitong umuwi sa kanyang sariling bahay sa Quezon City. Ang kanilang appeal sa presidente ay sinabayan naman ng pamilya ni Go dahil nag-appeal ang mga ito sa Department of Justice para palayain ang 65 taong gulang na preso dahil sa lumalalang sakit nito. Ang nooy New Bilibid Prison Superintendent Venancio Tesoro ay sinabi sa interview na personal siyang nakatanggap ng sulat mula kay Go. At doon ay sinabi ng matanda na naniniwala siya na napagbayaran na niya ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pananatili sa kulungan ng mahigit 2 dekada. Ito ay nakiusap din na palayain na siya upang maipagamot din ang kanyang lumalalang sakit na cancer. Halos 2 taon pagkatapos ng paglapit ng pamilya ni Eldon kay Aquino, nagulat ang publiko ng ang Regional Trial Court ay nagdesisyon na palayain si Go noong September 13, 2015. Sa ulat ay lumalabas na nag-apil ang asawa ni Go sa korte dahil naniniwala sila na ang 30 taon nitong parusa ay tapos na. Sa 12 pahinang dokumento na inirelease ng judge, sumasang-ayon siya sa computation ng kampo ni Go dahil kung pagsasama-samahin ang ibinigay na preventive imprisonment na 9 buwan at 16 na araw, tapos ang regular nitong good conduct and time allowance at special credit time allowance, ay natapos na ni Go ang kanyang sentensyang 30 taon noong August 21, 2013 pa. Ang desisyon na ito ay nilabanan ng Bureau of Corrections at sa pangunguna ng nooy Justice Secretary Laila de Lima ay hindi niya pinayagan si Go na makaalis habang gumugulong pa ang kanilang appeal para sa motion for reconsideration dahil matindi ang kanilang paniniwala na mali ang computation. Halos 1 taon pagkatapos ng kanilang appeal, noong December 2016, ang desisyon ng Supreme Court ay inirelease.
Si Associate Justice Velasco Jr. ay agad inutusan ng bilibid na pakawala ng 68 taong gulang na si Go dahil base sa batas at computation na kanilang ginawa ay talagang nakumpleto na nito ang kanyang sentensya. Ang nooy Bucor Director Benjamin De Los Santos ay agad inutusan si Go na bumalik sa bilibid dahil ito ay nakakonfine pala sa Manila Metropolitan Hospital noong March 2013 pa. Lumalabas na ito ay merong stage 4 cancer na. Ayon sa interview ng isang news outlet kay Attorney Flaminiano na abogado ng pamilyang Magwan, tanggap na ng pamilya ni Eldon ang desisyon ng Supreme Court. Sinabi niya na may karapatan si Go na makalaya for reasons of humanity and compassion. Sa interview naman sa kapatid ni Eldon ay sinabi niya na naniniwala siya na sa iniintang sakit ni Go ay hindi na rin naman ito magtatagal. Para sa kanilang pamilya ay nakamit na nila ang hustisya dahil nagdusa na ito. Kinabukasan ay nagpaunlak ng isang interview si Go habang siya ay nasa ospital at ipinaliwanag niya na ang nangyari sa engineering student na si Eldon ay isang aksidente. Sa harap ng kamera ay sinabi niya na sana ay maintindihan siya ng pamilya ng binata dahil pinagdusahan na niya ang kanyang ginawa sa napakahabang panahon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.